Magandang araw mga sir, may gagawin tayo dito ngayon. China motorcycle. Problema ng motor na ito kapag paahon, nagbababa ka ng gear, namamatay ang makina. Ito mga sir, kapag naka-encounter kayo ng ganitong problema sa inyong mga motor, ituturo ko sa inyo step by step kung paano natin ito troubleshoot ang ganitong pangyayari. Kadalasang sintomas nito kapag yung CDI ang may salarin. Kapag naka-neutral lang yung motor, maganda naman ang andar. Ang problema lang niya kapag may sakay ka na, tapos paahon or nag-overtake ka, nag-change gear ka, nagbababa ka ng gear, bigla na lang mamamatay ang makina. Sa ganitong mga sintomas mga sir, kasi kadalasan ganito na rin, naka-encounter ang problema nito ay ang kanyang CDI unit. Dito mga pre, makikita natin na ang kanyang kuryente sobrang taas na. Masyadong mataas. Kahit napakalayo na ng kanyang tension wire, ang kuryente niya lakas pa rin, sobrang layo, meaning ang kanyang CDI ay pasira na yung kanyang CDI. Kasi ang normal na kuryente ng ganitong motor mga half inch lang, ganun lang siya, ganyan. Pero ito kahit 1 inch mo pa, bumabato pa rin ang kuryente. Indikasyon ito na ang CDI ng iyong motor ay pasira na. Kaya papalitan natin ito ng CDI, tapos papakita ko sa inyo kung anong klaseng CDI ang gagamitin natin. Lalagay sa kanang bahagi ng kanyang cover, ito yung kanyang CDI. Luma na rin ito, matagal na rin itong CDI niya. Original pa to. Ang ganitong model na CDI talaga madali itong masira. Kadalasan ito yung problema na tinatanggap namin doon sa Siapa sa Norugisa noong unang panahon, nung open pa kami. Ito, papalitan natin ng CDI na 4-pin, yung sa Lipan 110, yung Lihoa brand, kasi yung original yun, magandang klase yung CDI na ipapalit natin dito. Bali 5-pin to, convert natin ng 4-pin. Sa ganitong paraan mga friend, gagamit pa rin tayo ng T-slide. Ito yung CDI na gagamitin natin. Lihoa ang brand siya, 4-pin na CDI. Convert natin siya from 5-pin to 4-pin. CDI ng motor ito is DC. Ito rin DC ang gagamitin natin. Saka ito rin pala yung CDI socket. Friend, kapag nagwa-wiring tayo ng CDI na ito, baguhan pa lang, pero sa mga legendary na dyan, I'm sure alam nila kung saan dapat ang linya nito. Ito yung pulser. Katabi ng pulser ay yung papuntang ignition coil. At saka katapat ng ignition coil sa baba, ito yung positive. Ito yung DC input natin. Ang wire na galing susian, kapag inuun natin, dito papasok. At saka ito yung kanyang ground. Pulser, ang katapat niya sa bandang kanan, yung papuntang ignition coil. Yung katapat naman ng ignition coil pababa, yun yung kanyang source, yung ating DC input. At saka katapat ng DC input, ito yung ating ground. Dito naman sa kanyang CDI, yung CDI ng Hauji, itong sa bandang baba, bandang kanan, ito yung kanyang DC input. Dito sa bandang kaliwa, itong may 4 na wire, itong dalawa ground lahat ito. Ang isa ito galing ground pulser, at isa ito galing balik ground. Kapag nag-convert tayo dito, dapat pagdugtungin natin itong dalawang ground. Ganun pa rin dito sa bandang itaas niya, sa bandang kanan, bandang kaliwa, ito pa rin yung kanyang pulser, at ito naman yung kanyang output patungong ignition coil. Diba? Para magkatulad sila nito. Para lang makatulad sila ng linya nito. Ito yung DC input galing susian. Ito rin DC input galing susian. Yung kabila, bandang kaliwa, ground. Itong dalawa, ground. Itong dalawa, walang pinagkakaiba, pulser at saka output ignition coil. Coding ng kanyang wire ito, yung sa Hauji, para yung Suzuki, yung kanyang galing susian ay orange. Itong black na may lining na white, at saka itong green na may lining na white, ground lang sila lahat yan. Ground lang.
Itong blue na may lining na white, ito yung ating galing pulsar line. At itong purong puti, ito yung linya patungo ng ating ignition coil. Motor na Hauji na ina-adapt ng Suzuki. Kaya halos-halos yung linya na magkatulad lang sila. May similarity gaya sa kanyang harness, sa color coding ng kanyang harness wire, may similarity sila. Hindi naman lahat pero medyo may ideya ka kung palagi kang nagkukumpuni ng wiring ng Suzuki, makikita mo na may similarity silang dalawa. Una natin yung kabit dito, yung kanyang blue, ito yung kanyang pulsar, ito yung kanyang susunod, yung kanyang bandang kanan, ito yung kanyang output patungong ignition coil. Tatap natin ito sa purong puti. Susunod, itong kanyang bandang lalim, itong bandang kanan, dito sa orange, kanyang accessory wire. Ito yung ating DC input 12 volts. Sa uli, ito yung kanyang ground. Pagsasamahin natin yung dalawang wire. Yung dalawang ito, pagsasamahin natin. Yung black na may lining na white at saka green na may lining na white. Kakabit natin yung LCD. Testing natin kung may kuryente ba malabas. Balutan na natin. Ito, balutan natin. Kabit na natin ito, tapos kabit natin yung kanyang switch on. Dahil gitsag tingog ka sa kanina. Oo. Kapag naka-encounter kayo ng ganong klaseng sintomas ng inyong mga motor, check nyo muna yung kuryente, tapos identify nyo yung hibla ng kuryente. Kapag masyadong mataas at malaki yung kuryente, meaning kasira na yung CDI nyo. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon.